pa summer, ang init na. As sa sobrang init kanina, hindi ako nakatagal sa labas. Sabi ko pa naman paglabas ko, ang ganda ng panahon, parang ang sarap pumunta sa dagat. Pero dahil sobrang init nga, umuwi na lang ako. Tapos nakita ko yung mga dog, sabi ko papaliguan ko na lang sila. Kasi malamang naiinitan din sila, lalo na yung mga chow-chow. Kaya pagka uwi ko, nagbihis lang ako at sinimulan ko na sila paliguan. Inuna ko syempre si Hugo. Alam nyo ba yung huling ligo nila bago pa mag New Year? Kasi halos araw-araw umuulan. Kung hindi man umuulan, makulimlim yung panahon. Kung hindi nyo alam kung ano yung makulimlim, ibig sabihin maulap, walang araw. Yung medyo madilim yung paligid na parang uulan. Pero hindi lang naman ngayong araw uminit ng sobrang init dito. Nung mga nakaraang araw umiinit din, kaya lang sobrang busy ko sa The Hideout. Syempre hindi ko sila mapaliguan kasi maaga ako umaalis. Bago mag alas 10, umaalis na kami sa bahay. Tapos uuwi kami alas 10 na rin ng gabi. Kaya itong si Hugo, pinagtitripan ako. Kung nakakapagsalita lang to, siguro sabi niya sa akin, isang buwan siyang init na init, tapos ngayon ko lang sila pinaliguan. Nakakatawa to si Hugo kasi pagkatapos niya maligo, alam niyo, hinihintay niyang mag-shake muna ako bago niya i-shake yung katawan niya. Mahaba na ulit yung buhok niya pero ayoko muna siyang gupitan kasi hindi pa naman siya buhol-buhol. Maganda pa yung balahibo niya. Parang kailangan lang itrim ng konti. Nakakatuwa tong si Hugo kasi ngayon medyo masunurin na siya sa akin. Hindi katulad dati. Nakapag i-blower ko siya, ako pa yung mag-a-adjust. Nakita nyo naman kanina, di ba, nagkusa na siyang umupo. Feeling ko nakikisama siya sa akin kasi this time tinotoo ko yung sinabi kong let's go, let's go. Ibig sabihin kasi pag gumanon ako lalabas kami, mag-walk kami sa labas. Kasi nga di ba, para mapaliguan ko to si Hugo, kailangan ko siya lagyan ng tali kasi tatalon siya dyan sa lamesa. At hindi nyo to matatalian kung hindi kayo lalabas ng bahay. Kaya ang pang-scam ko sa kanya ay let's go, let's go. Pag narinig niya kasi yun, ibig sabihin mag-walk kami sa labas. So magkukusa na siyang lalapit sa tali para talian ko siya. Pero today, tinotoo ko talaga yun. Lumakad talaga kami sa labas. Pero saglit lang, parang nagpupulang siya and then pumalik na kami kasi nga mainit. Para na akong groomer talaga. Pagkatapos ni Hugo, ang sunod naman natin ay si Bambi. Si Bambi, ito yung pangalawang ligo niya. Simula nung nanganak siya nung November. Natapos na kasi yung shedding ni Bambi kaya pwede ko na siyang paliguan. Alam nyo ba yon na yung mga mama dog pagkatapos nila mga anak naglalagas talaga yung mga balahibo nila. Kaya kung mapapansin nyo yung balahibo ni Bambi ngayon hindi na katulad ng dati na sobrang fluffy. Kasi nga kakatapos lang maglagas ng balahibo niya. Tapos yung mga mahabang balahibo niya trinim ko na para pumantay sa balahibo niya ngayon. Pumayat din si Bambi pero ang maganda kasi hindi nagbago yung energy niya, makulit pa rin siya. Pati ugali niya hindi nagbago, mabait pa rin siya. Kasi 'di ba kadalasan yung mga mama na dog pagkatapos nila mga anak nagbabago yung mga ugali nila kasi syempre this time may pinoprotektahan na sila, hindi lang sarili nila. Si Bambi hindi nagbago yung attitude niya, mabait pa rin siya. Alam niyo ba tong si Bambi, meron siyang ugali na tumutungo siya sa ibang aso. Alam niyo yun, yung lalapit siya sa ibang aso tapos tutungo siya. Binababa niya yung ulo niya, parang nagsasubmit siya kahit kaninong dog. Sobrang friendly niya na minsan naman kinakatakot ko kasi pag si Scarlett minsan napipikon sa kanya kasi syempre medyo matanda na si Scarlett. Ang kagandahan dito naman kay Bambi, parang nire-recognize yung pagiging alpha ni Scarlett. Kaya ang ginagawa niya, si Ocean na lang yung kinukulit niya. Diba, ang kulit ni Bambi kaya napipikon sa kanya minsan si Scarlett. Ang sunod naman natin ngayon papaliguan na itong si Bronson. Si Bronson sobrang kapal ng balahibo niya ay magsa-summer na kaya kakalbuhin natin. Kailangan niyang kalbuhin kasi siya yung pinaka-mainitin sa kanilang lahat. Tapos medyo mataba din siya kaya nag-worry ako na baka mamaya sobrang init, ma-heat stroke sila, 'di ba? Although lagi naman silang may available na water at saka medyo mahangin-hangin naman dito sa probinsya. Nag-worry pa din ako sa kanila kapag tanghali kasi pag sobrang init, iniisip ko palagi na akong tao walang balahibo na ganyan kakapal, init na init. Paano pa yung mga aso ko? Hindi naman sila nakakapag-aircon sa tanghali pag wala ako dito sa bahay kasi naka-duty ako halos araw-araw sa The Hideout. So makakapag-aircon lang sila
kapag andito na ako sa bahay. Kaya kinalbo ko na lang muna siya, pero hindi ko tinanggal yung buhok niya sa mukha at saka sa mga paa niya dun sa bandang dulo. Kasi sabi ng vet dati, wag daw tatanggalin yung mga balahibo nila sa mukha pati dun sa dulo ng paa kasi mahirap daw tumubo yan. Kung minsan hindi na bumabalik yung balahibo. Kaya ayan, yung ulo niya na lang at saka yung dulo ng paa niya yung may balahibo. Hindi pa ako ganun kagaling sa mga ganitong may design dapat, 'di ba? Gusto ko sana magmukhang bilog yung ulo niya, kaya lang hindi ko nagawa. Kaya kung ano na lang yung nakayanan ko, yun yung ginawa ko sa ulo niya. Ang next naman natin ay si Ocean. Siya na ang ating pinakalas na customer ngayong araw kasi alas 5 na magsasarado na ang ating pet salon. Pero legit yun, hapon na ako natapos, mga 5:30 na to. Kasi mukha lang mabilis yung proseso dito sa video, pero sobrang tagal lang. Isang dog ay naabot ng 2 oras. Maliban lang kay Bambi ha. Kasi 2 beses ko sila sinashampoo, tapos i-blower ko pa, diba? Tapos gugupitan kung kailangan gupitan. Pinanghuli ko ngayon si Ocean kasi alam ko na mabait to paliguan. Nag-enjoy kasi ito sa tubig. Kasi mali pala yung technique ko dati na pinanghuhuli ko yung makukulit. Akala ko kasi mas okay yun. Kaya lang ngayon na-realize ko na hindi pala. Kasi kapag ipanghuhuli ko yung makukulit, tapos ang dami ko ng pinaliguan, pagod na ako, tapos makulit pa yung panghuli, doble na yung nagiging pagod ko pagkatapos ng lahat-lahat. Pero pag ganitong ipanghuhuli ko yung mabait, kahit pagod na ako, kayang-kaya pa kasi nga hindi ko kailangan ng lakas. Pagkatapos ko sila paliguan, pinakain ko sila ulit. Pang 2 kain na nila to ngayong araw. Diba natatandaan nyo dati sinabi ko sa inyo na yung diet ng mga aso ko once a day lang talaga sila kumakain. Kaya lang nung nabisi na ako sa restaurant, si Papa na yung madalas nagpapakain sa kanila. Ini-spoiled pala sila. Pinapakain sila ng 2 beses sa isang araw. Kaya sa hapon, naghahanap na din sila ng pagkain. Pero carry pa naman, kaya ko pa silang pakainin ng 3 beses sa isang araw. Tapos ngayon naman, etong mga baby ni Bambi, kumakain na din sila. Pero puppy dog food pa lang at saka sabaw, hindi ko pa sinasamahan ng mga karne. Tapos ayan si Pochi, bukas ko na yung papaliguan. Yan lang ang vlog natin for today. Bye!